connected on-site and online. And we encourage everyone po to stand on your feet at mag-praise and worship na po tayo. Mabuti ang Panginoon, amen? Sige nga, batiin natin yung ating mga katabi, kasama sa bahay. Sabihin mo, masaya akong kasama kita ngayong umagang ito. Amen. So before we start po, may share lang po akong word from the Lord. Ito po ay sa Psalms 135, verse 1 to 4. Sabi po dito, praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise Him, you servants of the Lord, who you minister in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to His name, for that is pleasant. For the Lord has chosen Jacob to be His own and Israel to be His treasured possession. Amen. Amen. Yan. Salamat, Panginoon, at nauna ka na sa lugar na ito, Panginoon. And let your presence, Panginoon, continue to flow sa aming mga lugar kung nasan man kami, dito sa aming panambahan. Hallelujah, hallelujah. Sige, ipalakpak natin ang ating mga kamay, ibigay natin ang ating lakas para magpuri sa Panginoon. Amen. 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 Masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaling. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Sa iyong mga salita, O Jesus, ako'y sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaling. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaling. Ang pangalan mo ay dadakilain. Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay. Luwalhati. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. 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 Jesus,
iyong mga salita, Jesus. Ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Sa po, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat sa presensya mo. Sige po, patuloy tayong sumayaw at pumalakpak para sa Panginoon. And let's declare that Jesus is our shepherd. Amen? Amen. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa, di mangangamba. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matihina sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napagmabuti mo. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa
Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Oh, we praise your Panginoon, sa aming pagpapatuloy, we want to continually fill, Panginoon, with your presence, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tunay nga na ikaw ang pastol ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige, kausapin natin ang ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa kanyang kabutihan at naitawid na naman natin ang isang linggong nagdaan. Oh, hallelujah, kay buti mo, Panginoon. Tinig mo aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa'kin ay nakukulang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Magpakailanman ako sa'yo'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako
sa iyo namin lang iaalay ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pangako na pinangahawakan namin hanggang ngayon. That by our faith, Panginoon, we might receive your promise, Panginoon, that we are an heir, Panginoon, tagapagmana, Panginoon. Maraming salamat that you are the same God yesterday, today, and tomorrow, Panginoon. Maraming salamat. O purihin ka. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggang ko ikaw, hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Noon sa puso ko'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Oh Jesus, luwalhatiin ang pangalan mo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang nais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pasamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pasamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ay hindi ka na babago.
ako'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalihim mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa nararapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus.
Lord. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon. At hindi mo kami iniwan, Panginoon. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. May you open our spiritual senses, Panginoon, upang mabatid namin ang nais mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Truly, your grace is sufficient sa aming lahat. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng mataas na papurit, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon. Tayo magkasama-sama namin po para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At naniniwala ako na ang Diyos ay may magandang plano sa atin sa araw na ito. Bagamat tayo po, ang ating panambahan ay through online lang, pero kumikilos ang Panginoon sa lahat ng klase ng pamamaraan. At isa nga po dyan ay ang ating online na service. At purihin po ang Diyos. Binabatik po ang bawat isa. Happy Sunday. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po, gusto ko pong buksan ang aking slide. Sandali lang po. Ayan. So, purihin po ang Diyos na nakikita niyo po yung aking slide. Thumbs up bang or amen kung nakikita po natin yung ating slide. So, ang nakita niyo po dyan ay John 15:16. So yan po ang ating vision, no? Na tayong lahat ay tinawag ng Panginoon para sa vision na ito. At makikita dyan yung ating logo. So ano ba yung ating vision? God-given mandate to all GIA. Bakit ko po pinapaalala ito? Kasi sabi ng Panginoon, tayo ay pinili, no? Personally handpicked by God. At tayo ay itinalaga ng Panginoon to do a specific works. So ang bawat sa atin mayroong mga specific work na pinapagawa ang Panginoon. Kaya nga, sabi na ganoon sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. So that whatever you ask the Father in my name, He may give you. So yan po yung ating God-given mandate. Hindi po natin kakalimutan yan. Kasi yan po yung ating lalakaran until Jesus come. At tayo ang bilang mga taga-GIA, no, tayo ay tinawag ng Panginoon para humayo, magkaroon ng bunga, at ang bunga natin ay manatili. Ito po yung tatak GIA. Mamunga ka, manganak ka, manganak ka. At yan po ay ating panghahawakan sapagkat yan po ang dahilan kung bakit tayo narito sa simbahang ito. So, purihin po ang Panginoon. Sige po, mag-aaral na po tayo ng salita ng Panginoon. Ang ating pong Bible text ay makikita natin sa Psalms chapter 2 verse 8. No, sa English po ang sabi na ganoon. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin ang salita ng Panginoon o ang Biblia sa Psalms chapter 2 verse 8. Sabi na ganoon, ask of me and I will give you the nations for your inheritance. And the ends of the earth for your possession. So again, doon pa rin po tayo sa topic natin na about inheritance. And naniniwala ako na hindi lamang mga bagay o kayamanan o yung ating pagiging anak ng Diyos and even sa territory na nais na ipamana sa atin ng ating Panginoon. Sa Tagalog po, pag binasa natin yan, sabi na yun sa mga awit, Kabanata 2, talata 8, hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipapamana ko sa iyo. Hallelujah! Napakaganda pong panalita ng Panginoon sa atin at ito po ang pinangahawakan natin bilang mga mananampalataya. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Hindi ka po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang mag-aral kami ng iyong salita. At dalangin po namin na buksan mo po ang aming mga puso at isipan at tulungan mo kaming maunawaan po namin ng mas malalim pa ang iyong pag-ibig
ang iyong pagtawag sa amin at makapag-participate po kami, Panginoon, sa misyon kung saan mo po kami tinawag, Panginoon, sa lugar kung nasaan po kami ngayon, O Diyos, sa simbahan kung nasaan po kami ngayon, Panginoon. At salamat, Lord, na tuturuan mo po kami, Panginoon, na angkinin ang mga pangako mo, Panginoon, sa amin at ang plano mo, Panginoon, na ang desire mo na ma-expand ang iyong kingdom by sharing your love, Lord, with others. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging instrumento po kami, Panginoon, upang ma-expand po ang iyong kaharian sa pamamagitan ng pag-ibig na naranasan namin, Panginoon. Ito po ay aming maibahagi rin, kaligtasan na aming tinamo, maibahagi po namin sa iba. Gabayan mo po ang aming mga pag-uusapan sa araw na ito. Adalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ang kumilos, bagamat kami, Panginoon, ay nasa kanya-kanyang tahanan. Kumilos ka po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, mightily, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaral, of course, hindi po nalalayo sa ating topic. Ito po ay expanding our territory. That is our inheritance and God's love. No, pag sinabi nating territory, yan po ay lugar, no, na pwede nating panghawakan, na pwede nating maklaim, no? Katulad nung tayo po ay nagkaroon ng zoning, no, sa ating mga area, nagkaroon po tayo ng pagbahabahagi para makagalaw po ang mga anak ng Diyos sa kanya-kanyang teritoryo. No, katulad nung tayo ay nagkaroon ng zoning sa NCR, no, nagkaroon ng zoning per city, nagkaroon ng zoning per territory, at maging sa regional and hub, no, nagkaroon tayo ng zoning, pati yung mga country head, no, every state, every city, every territory, no, every place na community, no, yan po ay ating teritoryo, at yan ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung nasan ka, kapatid, yan po ay tinawag ka ng Diyos dyan para ikaw ay mag-expand ng teritoryo ng Panginoon kung saan ka tinawag na lugar. Maging sa trabaho, maging sa eskwelahan, yan po ay teritoryo mo. No? At nanais ng Panginoon na i-expand ang kanyang kaharian hindi lamang sa community, maging sa school, sa place of work, and even sa iba't ibang lugar kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Of course, hindi natin magagawa yan kung walang pag-ibig ng Panginoon. At isa sa mga gusto kong makita natin bilang teritoryo ng Panginoon, no? Bilang tinawag ng Panginoon, ito po yung salitang God's promises don't automatically operate. They must be claimed, no? Yan po yung katotohanan na ang lahat ng bagay na ipinangako ng Panginoon sa atin, hindi po natin yan makukuha o automatically, katulad nung pinag-aralan natin nung unang mga Bible study. No? Paano yan mag-ooperate? Of course, kailangan nating i-claim. No? Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong karapatan na i-claim natin yung mga pamana ng Panginoon sa atin. Huwag po tayong magkakaroon ng doubt na i-claim, sapagkat nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, no, yung promises ng Panginoon ay natanggap na rin natin. Pero we must claim it. We must possess it, no? Kailangan nating lakaran, no? Puntahan, i-claim, no? At ating i-possess, no, yung mga pinamana sa atin ng ating Panginoon. So, again, yung promise ng Panginoon, hindi yan automatic. Kailangan nating i-claim. And makiklaim lang natin yan kung alam natin yung ating identity sa Panginoon. Our rightful identity sa Panginoon. Tayo po ay mga anak ng Diyos at tayo ay tinawag ng Diyos. At may purpose ang Panginoon sa atin. So we have the right to claim yung mga promises ng Panginoon. Maliwanag po. Say amen po. Pwede po tayong mag-amen sa ating Facebook Live. Purihin po ang Panginoon.
And also, isang bagay pa na gusto kong makita natin, our inheritance includes spiritual blessings and responsibilities. Diniscuss na rin po natin yan. No, tayo po ay mayroong mga spiritual blessings na natatanggap sa ating Panginoon. Pero yung mga spiritual blessings na yan, meron pong responsibilidad. Kung tayo po ay binless ng Panginoon sa mga spiritual na blessing, kailangan gamitin po natin yung mga spiritual blessings na yan para sa kaharian ng Panginoon. Even yung lahat ng mga nais na ipagkalob sa atin ng Panginoon, no, kailangan i-manage natin siya, palaguin natin siya upang maging maayos tayong katiwala ng lahat ng mga regalo at blessing at mga pagpapala na mula sa Panginoon. Kailangan natin siyang i-manage, no? At yan ay isang bagay na gusto nating gawin, no? Even yung ating mga financial blessings, no? Kailangan natin siyang i-manage. Paano natin siya i-manage? Of course, kung ikaw ay binigyan ng Panginoon, you ought to give to God as well, no? Tayo po ay merong katungkulan na kailangan nating ibalik yung para sa Panginoon. At yung 100% na meron ka, no? Ang inaano lang ng Panginoon sa atin ay yung ibalik natin yung 10% na para sa kanya. Hindi naman po niya kailangan ng financial na pera, pero kailangan natin na tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kasi that is the only key for blessing, no? Is to give. Yun po yung prinsipyo ng Biblia. The more you give, the more you receive, no? Purihin po ang Panginoon na ang mga pamana ng Panginoon ay napakarami kung atin pong babasahin ang Biblia. So, lahat po yan merong kalakip na responsibilidad, no? Kung ikaw ay binigyan ng isang bagay ng Panginoon, meron kang responsibilidad na palaguin, gamitin ng tama, at ibigay yung nararapat para sa Panginoon. Ang pangatlo po na gusto kong makita natin dito bilang introduction, the nations are part of our inheritance. Totoo po yan, no? Yung mga bansa o yung mga nasyon, no, ay part ng ating inheritance. And through mission work, we claim them. Hallelujah. Kaya nga po maraming mga missionary in the past na kapag tumapak sila sa isang lugar, no, kine-claim nila yung lugar na yon. At sinasabi nila na this place is for Jesus. Jesus is Lord in this place. Jesus is alive in this place. Jesus is the owner of this place. And the same thing na nangyayari sa atin ngayon, maging sa nangyayari sa ibang bansa, no? Yung mga Israelita, kine-claim nila yung lugar na yon na kanila. Kaya talagang ipinaglalaban nila, no, yung pamana sa kanila ng ating Panginoon. And tayo naman bilang mga anak ng Diyos, no, lahat ng lugar na pinapupuntahan sa atin ng Panginoon through mission work, no, kini-claim natin yon na ang Panginoon ay maitatag doon sa lugar na iyon. Importante na tayong mga mananampalataya ay makita natin ang kahalagahan, no, ng ating inheritance, lalong-lalo na sa lugar kung saan tayo naroon. And through mission work, no, yung mga bagay na yan kine-claim natin. Katulad tayo ang Gia Alabang Zone, no, meron po tayong mga mission work na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung ating pong Gia Marinduque, yung ating pong Gia Pabinti, yung isa po nating daughter church dito sa Gia Muntinlupa, yung ating pong isang church sa Gia Pulang Bato, and then sa Gia Nasug po at saka Gia Binyan City. So lahat po na yan ay nasyon ng Panginoon at kine-claim natin na yung mga mission work na yan ay para sa Panginoon at yung mga lugar na yan ay para sa Panginoon. Ganun po ang gusto ko pong makita natin na tayo ay part ng napakalaking misyon ng Panginoon at tayo ay gagamitin ng Panginoon para sa mga lugar na yon. Wala pong ibang gagamitin ng Panginoon kundi ikaw, kapatid, tayo, kapatid, no, tulong-tulong, sama-sama, tulong-tulong sa pagsulong sa kaharian ng Diyos. At yan po ang tatak Gia, no? Ang tatak Gia nanganganak, ang tatak Gia ay nagpo-produce ng Kristiyano.
ang tatak Gia ay lumalago, nagkakaroon ng bunga. So tatak Gia, mamunga ka. Tatak Gia, hear and obey. Maliwanag po ba yan? Say amen po or mag-thumbs up po tayo sa ating mga chat box kung meron po tayong kung kayo po ay nananampalataya na tayo ay tinawag ng Panginoon at tayo ay ang lugar kung nasaan tayo, yan ay mission work na kiniklaim natin sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. No? May 3 puntos po ako na gusto kong makita natin bilang mga aral sa ating buhay. No? Ang buhay natin ay ito po ay pinagkaloob sa atin na kailangan nating lakaran. So may mga lesson, may mga pagtuturo ang Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Isang bagay na nakita ko doon sa ating pinag-aaralan sa salita ng Panginoon ay yung pag-ibig ng Panginoon. No? Ang pagmamahal ng Diyos, ang ugat ng ating mana. Ang ibig sabihin niyan, God's love grant us our inheritance. No? Ang ugat o ang ugat ng ating mana ay ang pagmamahal ng Diyos. Makikita natin yan sa Romans 8:17, sabi na ganoon, ang bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Purihin po ang Panginoon na bilang mga anak ng Diyos tayo ay tagapagmana. So we are heirs of God because of His great love. Purihin po ang Panginoon na tayong lahat ay mga anak ng Diyos at tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya na sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang Panginoon, no? Because of God's love, He gave His Son para tayo ay maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Purihin po ang Panginoon kung ikaw kapatid na wala pang Kristo sa puso mo at hindi ka pa napapabilang sa kaharian ng Diyos, nakikinig ka at ngayon mo lang narinig ang salitang ito, na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Mahal ka ng Panginoon at nais niya na ikaw ay mapabilang sa kanyang pamilya. Ikaw ay mapabilang na maging tagapagmana, no? Ng katulad ng tagapagmanang ibinigay kay Kristo. At ito po ang paanyaya ko sa inyo, kung kayo po ay nagnanais na mapabilang sa kaharian ng Diyos at kayo ay nagnanais na maging anak ng Diyos, napakasimple lamang po ng ating gagawin. Bubuksan mo lang po yung iyong puso, no? I-acknowledge ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba ang ginawa niya? Siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At yung kanyang ginawa doon sa krus Kalbaryo ay napagtagumpayan niya ang kasalanan at ang kamatayan. At ito ay nais niyang ipagkaloob sa atin kasi minamahal tayo ng Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon at nais niyang mapasama ka sa pamilya ng Diyos, makasama ka niya sa kaharian ng Diyos at makasama ka niya doon sa kalangitan. Nais mo bang nagdidesisyon ka ba na buksan mo ang puso mo kay Jesus at papasukin siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Kasi ang sabi ng Panginoon, kung gagawin mo ito, ikaw raw ay maliligtas. Kapatid, kumakatok si Kristo sa puso mo, ang puso mo parang pintuan na ikaw lang ang pwedeng magbukas. Pero kung ikaw ay nagdidesisyon na mapabilang sa pamilya ng Diyos, sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po ay nagdidesisyon na buksan ang aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at salamat po na narinig ko ang salita ng Panginoon. Ako po ay nagdidesisyon na humihingi ng tawad, pinapapasok ka at tinatanggap ka bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari, ikaw na po ang Panginoon ng aking buhay. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung iyon kapatid ay ginawa mo, ang sabi ng Panginoon, inilipat o inilista ang iyong pangalan
sa aklat ng buhay at ikaw ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord sa iyong desisyon. Kapatid, hindi ka nagkamali sapagkat ikaw ay ngayon ay anak ng Diyos and we are the heirs of God because of His great love. Kasama ka niya ng tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat at kung gusto mo po pong makilala ang Panginoon, no, inaanyayahan ka po namin na dumalo sa aming pananambahan sa Jesus Alive Community Alabang and Beyond sa Alabang Town Center. Ang aming pong pananambahan ay mula 9 a.m. hanggang 11 a.m. So kung gusto mo pong get in touch, no, just write sa aming Facebook page at willing po kaming sagutin ang lahat ng iyong katanungan. Maraming salamat, kapatid. Pagpalain ka. Sige po, magpapatuloy na po tayo. Katulad ng sinabi ko, we are heirs of God because of His great love, no? Yan po yung katotohanan, no, na sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng spiritual na pagpapala ay bunga ng pagmamahal niya sa atin at sakripisyo sa krus. Kaya nga po napaka-importanting lagi nating alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. That is the pure gospel, nothing more, nothing less. At pangalawa po na gusto kong makita nating lesson dito sa ating pong pinag-aaralan ay ang sabi na ganoon dito, expanding territory by faith, no? Sabi na ganoon sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ang makikita po natin diyan, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Hallelujah. Dahil ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Purihin po ang Panginoon na we must claim our territory by faith. No, we cannot expand if we will not claim our territory by faith. No? Kailangan ang pananampalataya sa paghangkin ng ating teritoryo. Kapatid, kung ang lugar mo, kunyari ang workplace mo, no, gusto mong angkinin yan sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan mong humakbang sa pananampalataya. No? Ipanalangin mo yung opisina mo, ipanalangin mo yung eskwelahan mo, ipanalangin mo yung mga classmate mo, kasamahan mo sa trabaho, ipanalangin mo yung teritoryo na yan, ipanalangin mo yung community mo. At kapag ginawa natin yan by faith, no, mag-e-expand ang kaharian ng Diyos. At yan ay tunay na makapagbibigay tayo ng lugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nananampalataya ka ba na kayang i-claim o expand ng Diyos ang kanyang teritoryo sa iyong trabaho? Kahit pa sabihin mong anong lupit o anong sabihin mong hindi makadiyos yung iyong mga kasama sa trabaho o sabihin mong makukulit or walang pagbabago, mananampalataya ka, kapatid, no? Lumapit ka sa Kanya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya, dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. No? I remember nung ako po ay nag-share nung isang araw sa mga managers and engineers sa isang kumpanya, no? Sinare ko lang po sa kanila yung love of God at alam niyo, natutuwa ako sa response ng mga engineers na ito. Nakita ko yung pagpapakumbaba, no? At sila po ay tumanggap sa Panginoon. Purihin po ang Diyos na ang kailangan lang ay tayo ay mag-i-claim natin yung lugar na yan, no? Ang sabi ko sa aking sarili, yung territory ng aking workplace, gagamitin natin yan para i-expand ang kaharian ng Diyos, no? And yan yung panalangin ko lagi, na yung territory na yan ay gamitin ng Panginoon to expand yung kanyang kaharian dito sa lupa. Kung nagdi-desire ka niyan, kapatid, no? Humakbang ka sa pananampalataya. Kailangan mong manampalataya at kailangan intentional yung ating atake pagdating sa teritoryo, no? We will claim it, we will expand by faith yung lugar kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kung nasan ka, kapatid, na community, eskwelahan o trabaho,
tinatawag ka ng Panginoon John, and you need to expand by faith that territory para sa Panginoon. Maliwanag po ba? Say amen naman po dyan at purihin po ang Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon, God's promises must be claimed through faith and action. No? Hindi tayo gagamitin ng Panginoon kung tayo ay hindi mananampalataya at hindi tayo gagalaw sa ating pananampalataya. God's promises are available to us. So, importante yan na maintindihan natin na God's promises is available to us, but we must claim them in faith. No? And without faith, it's impossible to please God. Again, without faith, it is impossible to please God. Kahit anong gawing mong talino, kahit anong talino mo, kahit kabisado mo ang Bible, without faith, it is impossible to please God. Kailangan itong angkinin sa pamamagitan ng pagkilos at pag-abot sa iba. No, kailangan natin abutin sila upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kapatid, ikaw ang ginagamit ng Panginoon sa lugar kung nasan ka. God's promises must be claimed through faith and action. Kapag hindi ka nag-action, kapatid, walang mangyayari. Kahit nandiyan ka pa sa teritoryo na yan. Kapag hindi ka nanampalataya, hindi ka nag-action, walang mangyayari. Pero lahat yan, kapatid, nag-i-start sa panalangin. Ipanalangin mo, mahal mo ba yung mga katrabaho mo? Mahal mo ba yung mga classmate mo at kaibigan? Ipanalangin mo. And through faith, huwag tayong mahihiya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Noong una, nahihiya akong ibahagi ang salita ng Panginoon, lalo na sa mga high-profile na tao. Pero tinuruan ako ng Panginoon, even them kailangan nila ng Diyos. No, when I started to share the Word of God to them, wala naman pong tumatanggi sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sino pong level ng tao, wala pong pwedeng tumanggi sa inaalok ng Panginoon na kaligtasan. Ang kailangan lang, kapatid, manampalataya ka. Manampalataya ka. Kaya ito lagi, katakjiya, manganak ka, mamunga ka, mamunga ka. Purihin po ang Panginoon. Pangatlong bagay na gusto ko pong i-point out na pwede nating makita doon sa ating pinag-aaralan, no? Sharing God's love expand our territory. Ulitin ko, sharing God's love expands our territory. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Yan po yung John 15:16 natin, na very popular. Para kayo ay what? Humayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Hallelujah. Sa ganoon, anuman ang hilingin niyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Alam niyo, napakagandang pangako, napakagandang salita ng Panginoon itong John 15:16. Hindi ko alam kung paano niyo po ito ginagamit o sineshare, pero ito po ay napakagandang pangako. Sa ganoon, anuman ang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Kapatid, meron ka bang kahilingan sa Diyos? Meron ka bang prayer request? No? Sumunod muna tayo. No? Let us share God's love to expand the territory of God here on earth. Our territory, mga kapatid, expand when we share the gospel and participate in mission work. Ulitin ko, our territory expand when we share the gospel and participate in mission work. Ang ating teritoryo, kapatid, ay hindi lamang para sa sarili. Ulitin ko, ang ating teritoryo ay hindi lamang para sa sarili. No? Our inheritance is not just for our personal benefit. Tinawag tayo ng Diyos upang palawakin ang kanyang kaharian dito sa lupa. From our local communities, to the nations, to our schools, workplace, business, no, lahat yan. Tayo po ay tinawag ng Panginoon to share God's love through mission work. No, it's how we claim the new territory for His kingdom. No, yung ganun po yung ang pagtawag sa atin ng Panginoon. So lahat ng lugar na pinupuntahan mo, kapatid, let us claim it. Let us expand, no, our territory, and let us share the gospel
and participate doon sa mission na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, at yun is to share the gospel. Purihin po ang Panginoon, no? Yan po yung gusto nating makita, no? At of course, meron po tayong challenge dyan sa pamamagitan ng ating application. Paano natin i-apply yan, no? Paano natin i-apply yung mga pinag-aaralan natin na yan, no? Napaka-simple lamang po sa application, no? Lumakad ka sa pananampalataya. Hindi na tayo lumalakad sa ating sariling kagustuhan kasi binago na tayo ng Panginoon. Ang bagong nilalang, bago na. Bago na ang salita, bago na ang pinupuntahan, bago na ang kanyang misyon, bago na rin ang kanyang naisin. No, yung purpose niya sa buhay, binago na rin. At yan ay naka-align sa nais ng Panginoon sa ating buhay. So lumakad ka sa pananampalataya. Alam kong mahirap minsan, pero kapag tayo ay nanatili hanggang wakas, tayo ay maliligtas. So makilahok sa misyon, no? Sumama tayo sa mga mission work, sa mga ministry, no? Yung medical mission, yung mga Bible study, yung mga school campus ministry, yung ating mga mission work, no? Maging pagpapala tayo sa ating mga daughter churches. No, ipanalangin natin ang hindi pa naaabot. Napakaraming tao pa ang hindi naaabot, mga kapatid. Napakarami pa. So kailangan nating kumilos, kailangan nating makilahok, no? Kailangan nating ipanalangin yung mga hindi pa naaabot. At yan ang gagawin natin for the rest of our lives, no? Lumakad sa pananampalataya, makilahok sa misyon, ipanalangin ang hindi pa naaabot. At naniniwala ko kapag kaya ng ginawa natin, no, meron tayong pagpapala na makakamtan mula sa ating Panginoong Hesukristo. At salamat po sa Panginoon na siya ang tunay na nagbibigay sa atin ng lakas para makagawa tayo ng kanyang napakainam na plano para sa ating buhay. So in conclusion po, mga kapatid, our inheritance is rooted in God's love. Ito po ang gusto kong makita natin. No, our inheritance is rooted in God's love. No, sa ating pong mga personal na buhay, we need to ask ourselves, what promises of God have we not yet claimed? No? What promises? No, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kasi ang lahat ng pamana sa atin ng Panginoon, nag-uugat yan sa pag-ibig ng Diyos. Claiming new territories means engaging in mission and sharing His love. Engage in mission, makilahok sa mission, pagpapalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. No, magplano ng mission trip, yung mga outreach events, no, starting to your local, then eventually international. No, and as we engage in mission, mga kapatid, we help expand God's territory and fulfill the Great Commission. Of course, pagdasal natin yung mga taong hindi pa naaabot ng ebanghelyo. No, regularly pray for them and for the nation and the people groups who have not yet heard the gospel, no? It is one of the most powerful ways to participate in God's mission. I repeat, it is one of the most powerful ways to participate in God's mission. So, purihin po ang Panginoon, at gusto ko lang pong sabihin, God's love is the foundation of our inheritance. And it calls us to expand His kingdom, hindi lamang personal na biyaya ng ating mana, kundi isang tungkulin na ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. We are heirs of God's promises, but we must claim them by faith and mission involvement. No, today tayo po ay tinawag upang abutin ang hindi pa na nakakakilala sa Kanya, using God's love as our driving force. So purihin po ang Panginoon. Sige po, salamat po sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin ng lahat ng kailangan namin. Salamat po, Panginoon, na ah, sa unfailing love, Lord. Salamat, Lord, na pinaparanas mo sa amin ang iyong unfailing love na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, as our inheritance and salvation. Lord, tulungan mo po kami to walk in faith and boldness as we claim the promises you prepared for us. Salamat po, Panginoon, naway palawakin namin ang iyong kaharian sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong pag-ibig sa iba. Empower us to reach the nation and expand your territory. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa araw-araw. Iparanas mo po, Panginoon, ang iyong walang sawang pagkilos sa bawat iyong mga anak at patuloy mong iparanas, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Di lamang sa bawat isa amin, maging sa bawat pamilya na meron po kami. Sa ipo namin, ibinibigay ang lahat ng papuri, ang lahat ng pag-ibig, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain kanawa ng kapayapaan, biyaya at gabay mula sa Diyos, naway mapuno ng pagmamahal, pag-asa at pangunawa ang iyong paglalakbay sa buhay na ito. Naway matagpuan mo ang kalakasan sa oras ng pagsubok at kalinuwahan sa mga sandali ng kalungkutan. Naway lumakad ka sa liwanag ng karunungan at maranasan ang kagalakan ng pagbabahagi ng kabutihan sa iba. Naway ang benediksyon na ito ay magbigay sa iyo ng mga biyayang iyong hinahangad at magdulot ng kaganapan sa iyong puso. Amen and amen. Praise God at see you next week at maraming salamat. Pagpalain po kayo. Maraming salamat po. Amen and amen.